Ayan. Pinirepair na natin yung ating binilad natin yan. Ito yung ilang karaniwang ginagawa ng iba. Preparasyon ng buto. Ibibilad. Tapos babasain yung tela. Ibabalot dito sa binilad na binhi. Ayan. Pagkatapos ng 2 araw, ganyan ang naging itsura. May mga lumulusot na sa dulo. Yung iba talagang pwede nang ilipat. Bukas lipat natin ito sa bed. Yung iba, pwede rin namang ipunla. Pero tayo, hindi na natin pupunla. Lipat na rin natin agad. Ito yung ating ginawang bed. Dating pwesto ng ating ampalaya. Napahinga na rin naman. Ang ganda pa rin ng lupa. Kita natin na may nutrient pa. Ayan. Yung iba siguro hindi na natin kailangan ipunla. Direkta na natin dito sa bed. Okay na to, malinis na. Lagyan na lang natin to ng plastic mulch. Tapos konting organic para dun sa mismong pepestuhan ng binhi na ating ilalagay. Araras tayo kasi yung iba hindi pa natin nalilinis. Pero yan dati yan. Dati yung pinagtaniman. Dati nang may balag kaya konting trabaho na lang to. Ayan. Ayan. Magkabila. Malapad yung ating gapangan. Ayan. Ito yung kailangan pa nating linisan. Kasi madamo. Madamo pa yung ating area dito. Ayan. Yung luma rin natin yan. Yung luma. Kailangan pang linisan. Pero dito, mulch na lang din ang ilalagay natin. Saka konting organic. Para sa ating pagtataniman. Para hindi man kahigi ng manok yung ating bagong tanim. Dami kasing manok dito, ang ating kapitbahay. Ayan. Madamo. Gagrass cut natin yan. Okay, dati na rin pinagtaniman. Ayan. Pero dito, ito, ililipat natin ang ating bed dito. Usog natin ng konti. Kasi mayroong kasalukuyang nakatanim. Hindi kasi yung ating pwesto para sa 115 puno. 115 binhi. Kaya tatanggalin natin to. Pero lilipat natin sa kabila ang bed. Para kahit dating may nakapwesto, hindi maapektuhan yung ating bagong tanim. Medyo malaking bagay pagka doon sa dating pinagtaniman, kaya lipat natin. Kaya update ko kayo sa aking mga sunod-sunod na video para sa pagtatanim natin ng ampalaya.